Good morning po sa inyo, Commodore Cayabyab, and salamat po sa pagpapaunlak sa amin ngayong umaga. Yes, magandang umaga po, Ma'am Annie, at sa lahat po nakikinig sa inyong programa. Maraming salamat sa promotion. First and foremost, congratulations. Commodore, paano po ba magiging deployment ng PCG ngayong nalalapit na yung mahabang bakasyon? Partikular na po yung nasa first week of April. Yes, tama po kayo, Ma'am Annie, sa direktiba po ng ating Pangulo at ng ating Secretary of Department of Transportation at si Secretary Lopez na siguraduhin po ang kaligtasan at seguridad ng ating mga kababayan na uuwi sa kanilang mga probinsya ngayong Semana Santa, at nabanggit nyo nga po, Ma'am Annie, kasabay na rin po yung summer vacation po. So sa kautusan po ng aming Commandant na sa Admiral Ronnie Hilgavan, we will be all placing all our Coast Guard operating units po to include yung station at saka substation nationwide po in heightened alert status. Simula po yan March 28 hanggang April 5 in anticipation po ng influx ng ating mga pasahero na pupunta po sa ating mga pantalan. So ang Philippine Coast Guard po, Ma'am Annie, we will be deploying 17,000 PCG personnel nationwide po para masigurado ang kaligtasan at seguridad po ng ating mga biyahero, lalo na po sa mga gagamit ng mga sasakyang pandagat. So ang Philippine Coast Guard din po ay maglalagay ng ating mga tauhan at saka medical teams sa itatayo po nating malasakit help desk, lalo na po yan sa lahat po ng mga pantala at mga major seaports, para mabigyan naman po ng immediate assistance ang ating mga biyahero, at kung meron naman po mga emergency na mga situation, ay madali po tayo makapag-responde. So kasama po natin dyan, Ma'am Annie, ang Philippine Ports Authority, Marina, kasama po ang iba't ibang ahensya ng ating gobyerno at ang Philippine Coast Guard Auxiliary. At para masigurado rin po ang seguridad sa ating mga pantalan, ay we will also be deploying yung ating mga Coast Guard K9 dogs po dyan para maiwasan po yung pagsakay at ng mga pinagbabawal na mga items katulad po ng mga flammable and explosives. Kaya atin po pinapaalalahan ng ating mga kababayan na iwasan po ang magdala ng mga ganung bagay, at para masigurado na rin po ang kaligtasan po yan sa kanilang mga biyahe. At of course po, Ma'am Annie, we will be strengthening yung pagkakandak ng ating pre-departure inspection sa lahat po ng barko na aalis po sa bawat pantalan, at wala po tayong ia-allow na mga pasahero na sasakay po sa barko na wala po sa manifesto at sobra po sa dineklarang kapasidad ng barko, at of course, yung overloading po ng ating mga kargamento. And tayo rin po ay magsasagawa ng 24/7 monitoring ng ating mga pasahero sa lahat po ng barko at mga pantalan po. And of course, magkakandak rin po tayo ng ating seaborne patrol sa lahat po ng mga beaches and island resorts po nationwide para masigurado po na ang makikita po ang presensya ng ating mga Coast Guard personnel in case na magkakaroon po ng immediate response sa mga maritime incidents na ito. So yan po ang naging direktiba sa atin para masigurado po ang kaligtasan po ng lahat po ng ating mga kababayan na uuwi sa kanilang mga probinsya. Okay. You made mention about the 17,000 personnel o mga PCG po na i-deploy. Saan ang magiging focus po itong deployment? Kasama din po ba yung mga pag-visit, pag-inspect doon sa mga barko? And of course, doon sa mga kababayan naman natin na makakatanggap ng mga information o kaya halimbawa ng mga suspicious na mga makita nila na hindi ka nais-nais, yung mga galaw, behavior, saan sila po pwede na mag-coordinate po, Commodore Noemi? Yes, tama po kayo, Ma'am Annie. So etong 17,000 na ito, nationwide po yan, simula Luzon hanggang Mindanao po yan. So ang ating pong tututukan dito is yung ating po mga regional districts, stations, and substations po. Nationwide po yan. So again, we are also requesting the cooperation po, Ma'am Annie, ng ating mga kababayan po na maging vigilant, at kung meron po silang makikita na mga suspicious na mga galaw or mga items, ay i-report po kaagad sa Philippine Coast Guard. Tayo po ay magkakaroon ng help desk sa lahat po ng pantalan na kung saan pwede po silang i-assess or pwede po silang mag-report ng mga nabanggit po ninyo na mga hindi ka nais-nais po na sitwasyon or mga bagay po. Okay. Ma'am, yung response ng PCG sakaling, let's say for example, may mga matatanggap na mga maritime incident, ano yung pamamaraan ng communication nila? Pagtawag, ano po, pwede pa natin ma-emphasize yung bagay na yan? Yes, tama po kayo, Ma'am Annie. Una-una doon sa mga Coast Guard stations po natin, maglalagay po tayo ng mga tarpaulin dyan
magpapakalat po tayo ng mga details kung saan pwede po nila malaman yung ating mga numbers po. But anyway, I could give Ma'am Ani yung number po ng ating Philippine Coast Guard. No? So ito po yung 0966-217-9610 and 0969-641-8964. Subukod pa po yan sa makakita po at malalaman po nila mga cellphone numbers sa lahat po ng help desk po sa lahat po ng ating pantalan. Okay. Mayroon tayong issue tungkol doon sa fuel increase. Ano po? Mayroon pa ba kayo? Ano sa pagtantya ninyo, ma'am? Inaasahan nyo pa rin ba na marami pa rin nagdadagsa ng mga kababayan natin na pupunta din, uuwi sa kanilang mga probinsya? And at the same time, yung pupunta din sa mga beaches. Kasama rin ba ito doon sa mga focus of attention po ninyo? At ano yung mga paalala nyo sa kanila, sa mga kababayan natin? Like also yung mga mag-swimming, yung mag-spend ng mga long holidays sa mga probinsya. Ma'am Ani, last year of same season, we were able to record a total of 3 million inbound and outbound passengers. So yan po ang inaasahan natin ngayong taon or posible pa pong madagdagan yan. Again, depende po yan sa panahon po natin. Kung wala po tayong magiging weather disturbance, pwede pong lumaki yan. So ang nakita po natin last year na area na medyo malaki po ang ating na-cater is ang Southern Tagalog, Cebu, at saka Western Visayas. Although nabanggit ko po kanina, lahat po ng ating operating units ay heightened alert status, pero tututukan po natin itong mga area na ito dahil last year, yan po yung medyo malaki na italang number po ng pasahero. At last year din po, ang nakita po nating incident na medyo malaki or significant is yung drowning incident. Kaya ang ating pong paalala sa ating pong mga kababayan dyan ay wag po tayo mag-engage into any water activities kung tayo po ay nakainom ng alak at palagi po nating babantayan ang ating mga anak kung ito man po ay dalangoy para maiwasan po ang anumang insidente. Ay natanong niyo po kanina about doon sa fuel na pagtaas po ngayon ng presyo. Again, pagdating po sa operations po ng Philippine Coast Guard, ibig sabihin po niyan sa search and rescue, security patrol, and even yung law enforcement operations po natin, patuloy po ang isasagawa po natin mga patrol at operations po dyan. Although meron po tayong isinasagawang pagtitipid ngayon pagdating po sa fuel just to sustain the operations of all our vessels, even yung air and floating assets po, siguro magbabawas lang po tayo sa mga administrative na mga activities po natin. But definitely, we will be sustaining lahat po ng ating seaborne and even yung airborne operations po ng Philippine Coast Guard. Okay, this time, Commodore, nasa inyo po ang pagkakataon para sa inyong final message. Please go ahead. Yes, ang ating pong paalala, Ma'am Ani, sa lahat po ng ating mga kababayan na uuwi po sa kanilang mga probinsya, ay bumili po tayo ng maaga ng ating ticket at pumunta po tayo ng maaga sa mga pantalan kasi lahat po ng ating pasahero at kargamento ay dadaan po sa masusing inspeksyon, sa layered inspection po natin. Again, nabanggit ko po kayo na wag po tayo magdadala ng mga prohibited items katulad po ng mga flammable or explosives bago po tayo pumunta sa pantalan para hindi naman po maantala ang ating mga biyahe. At sa mga sasakay naman po ng mga maliliit na sasakyang pandagat katulad po ng mga motor bankers, ay palagi po tayong sumunod sa mga lokal na direktiba, particularly po yung pagsusuot po ng mga life jackets po natin. Maraming salamat po, Commodore Noemi Cayabyab, ang spokesperson ng Philippine Coast Guard. Keep safe. Good morning. Maraming salamat, Ma'am Ani, at magandang umaga po.